Tinawag namang adelantado ni Senator Rodante Marcoleta mga nagpapakalat ng balita tungkol sa kung sino ang magiging kapalit ni Vice President Sara Duterte sa sandaling siya ay makonvict. Giit ng senador, hindi pa nag-uumpisa ang impeachment trial dahil kakatanggap pa lamang ng Office of the Vice President ng writ of summons. Eden Santos sa balitang yan. Kayo naman, masyado kayong adelantado. Agad na sinupalpal ni Senator Rodante Marcoleta ang mga nagpapakalat ng issue ukol sa papalit kay Vice President Sara Duterte kung sakaling siya ay ma-impeach. Kaliwat kanan kasi ang biglaang paglabas ng mga ulat na ang Senate President o House Speaker ang maaaring italaga bilang bagong Vice Presidente. Hindi umano tuloy maiwasang magduda ang taong bayan kung bakit hindi mamatay-matay ang kudeta sa Senado at ang tanong kung sino ang nag-aambisyon na pumalit kay VP Sara kaya nais patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano. At sa tanong kung sino sa dalawa ang pipiliin, nasa desisyon na yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Idiniin ni Senator Marcoleta na hindi naman katakataka na ang Pangulo ang pumili. Pero bakit natin pinag-uusapan yung pagpapalit ng Vice Presidente? Hindi pa nga tayo nag-uumpisa. Kasi serve pa lang ng summons. Nasa saligang batas yun. Hawak na ng Senator Judges ang initial schedule ng impeachment trial ni VP Sara. Batay sa schedule, sa June 9, 2026 ang notice of pre-trial at sa June 15 naman ang pagtatakda ng pre-trial conference at inaatasan ng mga partido na maghain ng kani-kanilang pre-trial briefs sa loob ng 6 calendar day period mula sa pagtanggap ng notice. Sa June 30 ang issuance of pre-trial order habang itinakda sa June 30 hanggang July 5, 2026 ang period to file comments sa pre-trial order ng panig ng respondent at prosecution. May 12 araw na itinakda ang impeachment court para sa trial proper na magsisimula sa July 6 hanggang 23. Maaring umabot pa ang impeachment trial hanggang sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni PBBM kung susundin ang schedule ng impeachment court. Pero depende na umano sa magkabilang panig kung mapapabilis ang magiging paglilitis. Kung si Senator Marcoleta ang tatanungin, sana raw kahit sa loob lang ng 1 linggo ay tapos na ito. Alam mo, yung pre-trial, importante yun kung kukonsider lang ng dalawang partido. Meaning, yung kampo ng Vice President at yung prosecutors. Kuminsan kasi, sa regular court, nagkakaroon ng tsansa na madaliin yung paglilitis. Dahil dito magkakaroon ng stipulation of facts. Meron ng pag-amin sa bawat partido. Para sa ganun, hindi na pag-uusapan kasi na-establish na yun eh. So pag hindi na pag-uusapan, wala nang proffer of evidence. So makakatipid ka talaga. So dito sa initial na schedule namin, bago mag-SONA, ay merong 12 araw intended for trial. Sana 1 week lang tapos na, di ba? Para sa ganun, marami tayong magawa para sa bansa. Binigyang din naman ni Senator Erwin Tulfo na sawa ang paglilitis. Gayunman, mananatili pa rin ang regular na sesyon ng Senado mula alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon bago ang oras ng impeachment trial. Ang plano sa Monday ng umaga ng July 6, I think, will be like around 10 a.m. to 1 p.m. Regular session. So magkakaroon po ng regular session. Okay. Pagkatapos, break po ng 1 hour, 2 o'clock to sawa. Ayun na po, yung trial. And then, ganun din po sa... Pero pag Tuesday, Wednesday, puro trial po yun. Trial na lang po yun. 3 o'clock to sawa. 3 o'clock to sawa. Tuwing Huwebes naman anya ay walang trial kundi mga hearing ng mga komite at mayroon pa ring sesyon. Habang sa Friday naman ang paghahain ng mga mosyon ng depensa at prosecution.
Pero depende na rin sa senador, sa committee chairman, kung gusto niya magpa-hearing po ng Friday. So tuloy-tuloy po. Bali 5 days na po yung work natin. Ang magiging day off lang po ng mga senador will be Saturday, Sunday. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.